Ibong Adarna, buod nagsaknong 477 hanggang 729. Ang nakaraan. Iniutos ni Haring Fernando sa 3 niyang anak na bantayang maigi ang Ibong Adarna at paparusahan sila kung ito'y makawala. Salitan ang 3 magkakapatid sa pagbabantay sa Ibong Adarna kapag gabi, tigta 3 oras bawat isa. Unang nagbantay si Don Pedro. Pagkatapos ng 3 oras ay pinalitan siya ni Don Diego. At pagkatapos uli ng 3 oras ay si Don Juan naman ang pumalit sa kanya. Subalit, nang sumunod na gabi, hindi pinalitan sa pagbabantay si Don Juan ng kanyang mga kapatid. Dahil sa puyat at antok, siya ay nakatulog. Habang siya ay tulog, pinakawala ni Don Diego at Don Pedro ang Ibong Adarna. Nang magising si Don Juan, ay labis ang kanyang takot nang makitang wala na ang Ibong Adarna. Dahil sa takot ay umalis si Don Juan sa palasyo bago mag-umaga. Napadpad si Don Juan sa bundok ng Armenia. Sa pagdating sa bundok ng Armenia, napansin agad ni Don Juan ang kakaibang katangian ng lugar. Kaaya-aya ang tanawin at maraming punong kahoy na namumunga ng sagana. Sa pagbubukang liwayway, maririnig ang huni ng mga ibon, malinis ang batisan at sariwa ang simoy ng hanging nalalanghap. Malayang nagliliparan ang mga ibon sa dapit hapon. Payapa ang langit sa magdamag. Kaaya-aya ang araw sa pag-uumaga. Ano ba't walang maipipinta sa lugar? Payapa ang lugar ng napakagandang kalikasan. Dito na tumira si Don Juan upang magsisi at magkubli sa inaakala niyang nagawang kasalanan. Sa lugar na ito, natagpuan ni na Don Pedro at Don Diego ang bunsong kapatid. Sa simula'y hinikayat ng dalawa ang kapatid na bumalik sa Birmania, ngunit nang lumaon ay napagpasyahan nila na sa lugar na iyon na tumuklas ng bagong pakikipagsapalaran. Sa pagdaan ng mga araw, puros pag-aaliw ang inatupag ng magkakapatid upang mamalas ang lalo pang kagandahan ng kagubatan at mga kabundukan. Subalit, hindi pa sila nakontento kaya't lalo pang pasukin ang bahagi ng kabundukan at tuklasin ang lihim na natatago sa lugar. Katanghaliang tapat nang matagpuan ng magkakapatid ang isang balon. Malalim ito ngunit walang tubig, malinis at nililigid ng mga halaman. Ang bunganga ay yari sa marmol na may mga ginintuang nakaukit. Sa paniniwala nila'y may nagmamay-ari sa balon, ngunit wala namang makitang tao sa paligid. Nabanggit ni Don Juan na upang matuklasan ang hiwaga ng balon ay nais niyang bumaba sa ilalim nito. Gayon din ang nais ni Don Diego at Don Pedro. Subalit, mas nanaig ang kagustuhan ng panganay na prinsipe. Unang inihugos pa ibaba si Don Pedro. Subalit, nang nasa 30 dipa na, natakot at nagtantang na paitaas. Si Don Diego ang sumunod, ngunit naduwag din at nagpahila paitaas. Pangatlong inihugos si Don Juan na halos sumuko na sa lalim ng balon na animoy kadilimang walang katapusan. Sa wakas ay narating din ni Don Juan ang ilalim ng balon. Natagpuan niya ang isang mahiwagang lugar. Kristal ang kanyang nilalakaran na bagaman at walang araw ay maliwanag ang kapaligiran. Malalago ang mga halaman at
bulaklak na patungo sa isang palasyong yari sa ginto't pilak. Naisip ng prinsipe na ang lugar ay mahiwaga at may engkantong namamahay roon. Lalo siyang nanggilalas nang makita si Doña Juana na agad bumihag sa kanyang puso. Noon di inihulog niya sa dalaga ang kanyang nararamdamang pagsinta na kung hindi tatanggapin ay magdudulot umano ng kanyang kamatayan. Tumugon ang prinsesa sa damdamin ng prinsipe, ngunit aniya ay kailangan muna nitong harapin ang bantay na higante sa kanyang palasyo. Dumating ang higante upang kainin si Don Juan. At nagbuno ang dalawa. Gamit ang kanyang espada ay bumagsak at nagapi ang higante. Pagkatapos magtagumpay ay inaya niya si Doña Juana na sumama na at umakyat pabalik sa ibabaw ng balon. Subalit, nakiusap ang dalaga na iligtas din muna ng prinsipe ang kanyang bunsong kapatid na si Doña Leonora mula sa serpienteng nagbabantay dito. Humayo si Don Juan upang tumungo sa palasyong kulungan ni Doña Leonora. Agad na binalaan ng prinsesa si Don Juan patungkol sa serpienteng nagbabantay sa kanya. Halos itaboy niya ang prinsipe upang maiwas ito sa bangis ng kanyang bantay. Ngunit, nahulog ang loob ng prinsipe sa angking kagandahan ng kanyang kaharap, kaya't sa halip na umalis ay nakahandang kalabanin ang serpiente. Nahulog rin ang loob ng dalaga sa kanyang tagapagtanggol. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating ang serpiente. At nagandang makipaglaban ang dalawa. Maliksi ang bawat ulos ng espada ng prinsipe kaya't naputol ang mga ulo nito. Subalit, sa hiwagang taglay ng halimaw ay muling tumutubo ang mga ulo nito at lalong malakas at mabangis kaysa una. Umusal ang prinsipe ng panalangin upang mapagwagian ang mahirap na laban. Tumagal na 3 oras ang kanilang pagbubuno. Sa tagpong ito, inihagis ni Doña Leonora ang bote ng balsamo kay Don Juan. Aniya, kailangang ibuhos ito ng prinsipe sa bawat ulong mapuputol upang hindi na muling tumubo. Ganun nga ang nangyari. Ganap na naputol ng prinsipe ang 7 ulo ng serpiente. Umakyat ang prinsipe sa itaas ng balon, kasama ang mga prinsesang nailigtas mula sa mga mahihiwagang nilalang. Sa muling pag-akyat ni Don Juan sa ibabaw ng balon, isinalaysay niya ang mga nangyari sa kanyang mga kapatid. Nang paalis na ay naalala ni Leonora na naiwan niya ang diamanting singsing sa ilalim ng balon, kaya't sinabi naman ni Don Juan na babalikan niya ito. Dala ng inggit, nabuo kay Don Pedro ang masamang balak na muli ay pagtaksilan ang bunsong prinsipe. Habang inihuhugos pa ibaba si Don Juan, ay pinatid ni Don Pedro ang lubid kaya't bumagsak ito sa ilalim. Anong laking katampalasan ang nasaksihan ng magkapatid na prinsesa. Ngunit wala silang nagawa kundi ang sumama at maging bihag ni na Don Pedro at Don Diego. Walang nagawa ang magkapatid. Ngayon bihag na sila ng malulupit na prinsipe. Ngunit bago lumisan sa balon, ay binilinan niya ang kanyang alagang mahiwagang lobo na gamutin ang prinsipe at sabihing maghihintay ito sa kanyang pagbabalik. Samantala ay napanaginipan ni Haring Fernando ang kanyang bunsong anak. Ito
raw ay iginapos at binugbog saka inihulog sa bangin ng mga di niya nakilalang mga sukaban. Ito ay nagdulot ng malaking alalahanin sa hari. Nasa ganito siyang pag-iisip nang dumating sina Don Pedro kasama ang mga prinsesa. Sinalubong niya ang mga anak na nagsasalaysay ng mga kasinungalingan kung papaano daw nila iniligtas ang dalawang prinsesa mula sa hikanti at serpiente. Hindi raw nila natagpuan si Don Juan. Hiniling ni Don Pedro na makasal kay Doña Leonora, samantalang si Don Diego naman ay sa kapatid nitong prinsesa. Agad na nakiusap si Doña Leonora sa hari at sinabing hindi niya ibig na makasal sapagkat siya ay may 7 taong panata sa kanyang yumaong mga magulang na siya ay mamumuhay ng mag-isa. Pinagbigyan naman ng hari sa hiling ang prinsesa. Napapayag na rin naman si Don Pedro sa kondisyong matapos ang 7 taon ay ikakasal sila. Ikinasal naman sina Don Diego at Doña Juana.